sa Biblia, si Lucas ang nagpahayag ng kahalagahan ng panalangin sa buhay ni Jesus at sa ministeryo. Kung mababasa niyo po sa buong talata po ay sa buong libro po ng Lucas, ay laging merong doon pong mga panalangin. Simula po sa verse 3, sa chapter 3, verse 31, 5 verse 16, 6 verse 12, 9 verse 18, 10 verse 21 to 22, at kasama po itong pag-aaralan natin ngayon na verse 11, chapter 11 verse 1 and 22 verse 41 at 23 verse 36. Ang Lucas 11 ay nagsimula at nabasa natin na si Jesus ay nananalangin sa isang lugar. So, katatapos lang ng Panginoon manalangin at nagsabi sa kanyang disipulo pagkatapos na manalangin ni Jesus. Ang sabi, Panginoon, turuan mo kami manalangin. So, yun po yung sa Luke 11 verse 1. Bilang tugon ni Jesus, so nag-offer ang Panginoon ng tatlong parte ng katuruan at kasama dito ang isang modelo ng panalangin, ang parabola tungkol sa panalangin at ilang mga kawikaan sa panalangin. So kung babasahin po natin hanggang verse 13 po yun, nandun po yung parable noong tungkol sa persistent na kaibigan na nanghihingi ng tulong sa isa pang kaibigan. So, nasasama po natin yan sa ating pag-aaral. So, una, yung the Lord's Prayer. Araw-araw, hindi po pala araw. Linggo-linggo, kinakanta po natin sila. Memorize yun na po ba? Di ba din? Ginawa ko na ng kanta. Pinakakanta ko na, di ba din? Okay. Salamat sa tapat na sagot. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Lagi kayong tapat. Kung hindi talaga, hindi. Bakit ba? Hindi ko memorize talaga. Okay. So, ang panalangin itinuro ni Jesus na mutually illuminating. So, nag-iimbita si Jesus sa kanyang mga disipulo para sa isang malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng salitang Abba, Father. So, sa English, diba? Sinabi na, bago na sabihin yung hallowed be thy name, sabi niya, Father, meron doon, napapasa natin yan. Inimbitahan niya ang mga disipulo na tumawag sa ating Panginoon tulad ng isang anak na tumatawag sa kanyang mapagmahal na magulang na nagtitiwala na ang mga na may kaugnay o may kaugnayan sila sa Diyos at sa nais ng Diyos at ang nais ng Diyos ay ang makabubuti sa atin. So, ayan po yung mga invitation ng Panginoon dun sa Lord's Prayer. So, naimbitahan din ni Jesus ang kanyang mga disipulo na sambahin ang pangalan ng Panginoon. Kasi, hallowed be thy name, di ba? Yun ang isa sa mga sinasabi natin o na kinakanta natin. So, nais na imbitahan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na sambahin ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na kailangan natin sambihin ang pangalan ng Panginoon upang siya ay mapangarangalan. Ang mga sumusunod na petisyon o Father, flesh out what it means kapag sinasabi, kapag sinamba at pinangaralan natin ang ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay darating at magkakaroon tayo ng ating pagkain araw-araw at matulog tayo magpatawad sa ating mga kagalit. Ayaw ko sana sabihin kagalit eh. At tayo rin ay patatawarin ng Panginoon at tayo ay palalayain ng Diyos sa ating mga kasalanan. At sa mga pagsubok, tayo ay kanyang aalalaya. O sa anumang pagsubok, tayo ay lalaya. Diba? Give us this day our daily bread, tapos and forgive us our debts as we forgive our debtors. Yun. Diba? Humingi tayo ng tawad at sabi nga, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at din tayo sana ay magpatawad. So, papalaya tayo dun sa ating mga kasalanan. Para ang kaharian ng Diyos ay dumating. For thine is the kingdom, ano sunod?
and Amen. Ayan, dyan po natatapos sa akin. Hindi po. First part pa lang po yun. So, nakita niyo po yung daloy ng first prayer, yung sinabi ng disciple na, turuan mo kaming manalangin. So, hindi lang yun ang tinuro ng Diyos. Diba, sabi ko nga dun sa isa, tatlong modelo po yung ito. Nung sinabi, Panginoon, turuan mo kayo manalangin. Baybayin natin yung mga sumusunod na talata na sinasabi nga na hindi na isang panalangin ang binigay ng Panginoon. Nagbigay pa rin siya ng parabola tungkol sa panalangin at ilang mga kawikaan tungkol dito. So, mamaya po makikita natin na although napakahalaga ng panalangin, pero meron po doon pangalawa pa, yung parabola ng shameless friend. Okay? Para ma-illustrate na ang Diyos ay ating mapagkakatiwalaan at tumutugon sa mga panalangin. Tinuro ng Diyos ang parable of the friend who calls at the midnight. Ang pagiging hospitable ay importante. Kung may darating po tayong mga bisita, di ba po, kahit hindi ito inaasahan, kahit hapong gabi, wala tayong rason para hindi natin sila tanggapin. Tama po ba yan? Diba? Hindi naman pwede sabi, tulog na po kami. Wala pong tao dito. Nagpapahinga na po kami gabi na. So, hindi naman natin pwedeng sabihin na wala tayong rason para hindi sila tanggapin. Kaya po dito, yung lalaki po sa kwento na makikita po natin at mababasa po natin doon sa mga susunod na mga talata na nung dumating po yung isang friend niya, biglang nakita niya na wala na po palang tinapay para sa bisita niya. So, kumbaga parang tayo, naubos na. May kwento si Ate Fe, last Thursday daw po, sabi daw po ni Fe, Ma'am, wala na po ulam si Pastor. Sabi daw po ni Ate Fe. Di ba inaalala natin yun? So, siguro yung sitwasyon na to, ganito na, naubos na yung ulam, tapos may dumating na bisita sa gabi. So, siya ay pumunta sa kaibigan, sa isang kaibigan, para manghiram ng pagkain, kahit na alam na niya na maiistorbo niya yung buong pamilya at magigising ang lahat. Ang sagot ng kaibigan, ito po ang sagot. Sa chapter 11, verse 7, ang sabi po niya, huwag mo kami istorbohin. Basta niyo po yan. Take down note niyo po sa inyo at basahin niyo po pagka huwi po ninyo. Malamang tayo ngayon ay nakikisimpatya sa ginising na kaibigan. Na para bang sasabihin natin, sobrang naman yung kaibigan at sinasamantala ang kanilang pagiging magkaibigan. Kasi this oras ng gabi, di ba kayo gagawin nyo lang naman po yun sa isang kaibigan? Kung talagang close na kayo. So, ngunit sa kultura po sa Biblia, sa Bible po yung parang punong araw, dapat po talaga siyang tanggapin. Ang may hindi maayos na ugali ay nagising na kaibigan. Yan, no? The ability of this friend is to provide hospitality and just honor is at stake. So parang naka-stake pag hindi niya tinugunan yung kanyang pangangailangan ng kanyang kaibigan. Okay. Sinabi ni Jesus na ang lalaki ay tumugon na din. So, doon po sa mga talata sa parable of the shameless friend, tumugon na rin yung lalaki sa request ng kaibigan, hindi dahil siya ay kaibigan. Bagkos dahil siya ay napahiya na lamang. So, dahil sa pagpilit ng kanyang kaibigan. So, sabi po sa verse 11 verse 8, basahin ko po kasi hindi natin siya binasa kanina. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpumilit nito. So, dahil sa pagpumilit, ay ibinigay na lamang yan, yung gusto ng kaibigan. O, di ba, minsan tayo, pilit pa more. So, di ba? Napipilitan na rin tayo kasi nangungulit eh. Di ba, sa mga anak din natin gano'n. Minsan, pagumpa tayo, gusto hinihingi. Dahil, pipilitan na po tayo. Ang kanyang kaibigan ay hindi nahiya na humingi ng tulong para matugunan yung requirement of hospitality. Dahil nga po, wala na pong pagkain, di ba? Pero hindi ko nahiya. The awakened up friend
would incur dishonor if he failed to help his neighbor in this essential obligation. So parang magiging hindi siya faithful kung hindi na tinugunan yung pangangailangan ng sa kaibigan para mapakain naman yung kaibigan na dumating. At yan ay essential obligation during that time. So, obligasyon talaga nila yun. Pag may dumating, nakakainin. Di ba kahit may mga story kayo sa Bible na alam natin na yung isang mag-ina, di ba yung last na ano na nila, pagkain na nila. So, binibigay ka nila. Siya ay tumugod because of social pressure. Pero si kaibigan na isa, tumugod lang siya because of social pressure at the very least. Kumbaga parang wala na siyang magagawa, kailangan niya tumugod. Ang implikasyon ng parable ni Jesus na ito ay may mix ng motibo at self-interest. Kung paano nais ng Diyos na tayo ay bigyan ng mabuting buhay. God wants us to give what is good and life-giving and who is invested in giving God's name holy. So nais ng Diyos na bigyan tayo ng magandang buhay. Na life-giving ito at makapag-invest tayo at upang ma-honor natin yung pangalan ng Panginoon. So, yun yung mga nangyari. Paano ko nakakonect na doon? So, hindi lang panalangin palagi. At hindi lang pagnanalangin ka para sa sarili mo. Na, Lord, give us daily bread. Kasi, sabi nga, nung sinabi niyang disipulo na turuan mo kami panalangin, hindi lang yung panalangin na tinuro ng Panginoon. Yung dugtong ng parable of the shameless friend. So, ang nakikita ko reflection doon, hindi lang basta tayo nananalangin. Kailangan merong pagtugon sa nais ng Diyos sa atin. Ayun nga yung mga sinasabi natin, ang kwento natin mga programa or mga ministry ngayon, ay yung community ministry natin. Hindi lang tayo natin sila pinanalangin, meron tayong mga pantry, mga ganon, nag-feeding tayo, nagawa naman natin ito na isang anniversary na may mga, ano yun? Mission for health, ganon. May mga ini-invite tayong doctor o medical and dental vision. O diba, ginagawa natin yun. So yun yung karugtong na tinuro ng Panginoon. Hindi lang ito. Kailangan, meron tayong pagtugon sa mga pangailangan ng mga kapatid natin na nasa loob at nasa labas din ng ating simbahan. Ang pangatlo po, yung sabi nga po, so after that, na-connect na natin, kaya meron parable na gano'n, para matutunan natin na hindi lang manalangin. So balik ulit tayo, doon po sa huling mga talata, ito po yung sinasabi, yung pong verse 11, 9, and 10, sino po, babisahin ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, kasi di ba doon sa parable, effort talaga yun, di ba? Dahil ng gising, ganyan. Kaya binutuhan ng Panginoon ng mga pamigaan na siyang magpapalakas din kapag in-trouble tayo na wala tayo nalalapitan talaga. So, anong sabi ng Jesus? Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Humatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ayan. So, ayun yung last part na sinabi ng Panginoon. Ito marahil ang pinakamahirap na parte ng mga talakang ito na isisermon. Dahil ito ay kumukontra sa ating mga karanasan ngayon. Di ba? So, madalas lagi na lang tayo humihingi. Pagkamin natin yan, humihingi, ngunit nakakaramdam tayo na hindi tayo nakakatanggap. Di ba yan yung katotohanan parang sabi natin? Pray ko naman ito bakit hindi ko siya nakatanggap? Okay? So, ngunit di tayo nakakatanggap ng mga nais natin. So, sa buhay natin, lagi tayo nakahanap. Ngunit di tayo nakakasumpong. Hinagagin na lang sa buhay. Bakit ganito? Bakit walang ganito? Diba? Dumalapit tayo sa punto na ganyan. Aminin natin na kahit tayo ay nakagaling sa pananampalataya sa Panginoon, lagi tayo may hinahanap sa atin. Diba? Ngunit minsan, madalas, na-feel natin tayo nakakasumpong. So, sa kabila ng ating pagpupusigin ng manalangin sa ating kalusugan, safety, pero dumarating pa rin sa punto na tayo nakakasakit, may mga nawawala pa natin sa buhay,
Di ba? Yung iba na aksidente, yung iba nagkaroon ng cancer, yung iba may sakit sa puso, yung iba. So, ang dami-dami, di ba? Kahit tayo ay nananalangin araw-araw, tayo pa rin ay nakakarinig ng mga trahedya. O ngayon na lang po, di ba, yung mga kapatid natin, may trahedya. Pero di ba, tayo nga dito sa church, every Wednesday, pinagpapay na nga natin yung safety, sana magkaroon ng mga ganito, sakit. Pero araw-araw, lagi tayo may narinig ito sa trahedya, violence, maraming nagugutom, may sakit, at ito na nga po, yung natural na disaster na nangyayari. Kung ang Diyos ay mapagmahal, at ang kanyang nasa ay bigyan tayo ng magandang buhay. So ito po sinasabi niya sa verse 11 to 13. Kayong mga ama, bibigyan pa ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung ito ay humihingi ng isda. Bibigyan pa ninyo siya ng kalamdan kung siya ay humihingi ng itlog. Kayong ama, sasama at marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa lahat ng humihingi sa Kanya. So, bakit, ang question natin ngayon, bakit marami pa rin sa atin mga panalangin ay parang yan yung mga question natin. Kaya sabi ko, ito po yung parang medyo mahirap sa part nitong mga talata. Kasi kumukontra siya doon sa ask and it shall be given, seek and it shall be found, knock and it shall be opened. Pero, kung lalo na po ngayon, sa kinatahak natin mga ilang linggo na po ng mga kahit sa buhay natin, makapaisip tayo, di ba? Pero walang simpleng sagot po sa katanungan ito. Bagamat pwede natin ibigay ang simpleng kasagutan. Ang isang sagot na pwede kong sabihin dito ay madalas o lagi ang akala po natin hindi matugon ang ating panalangin. So, yung akala natin, hindi na tayo. Pero isang tiyak, laging sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Pero, sometimes, no matter. Kaya akala natin, hindi nasasagot yung panalangin natin kasi ang sagot ng Diyos, hindi. Kasi ang akala natin, ang tugon na lang lagi ng Diyos, pag tayo ay nananalangin, ang gusto natin tugon, yes. Doon pa sa, ay, salamat, Panginoon, tinugon mo yung panalangin. Nare-recognize natin ang tugon. Minsan, dahil po sa mga bagay na parang yung panalangin natin, tsaka minsan may tendency po tayo sa panalangin natin, inuutosan natin ng Panginoon kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Kaya, tapos pag hindi tinugon, pag no ang tugon, ang lagi natin sinasabi, hindi tinutugon ang ating mga panalangin. May pagkakataon siguro, kaya hindi sinasagot ang mga panalangin natin dahil hindi po tayo nag-a-ask wisely. Yung po yung sinasabi ko, na parang kung ano yung gusto natin. Parang diktador tayo sa mga panalangin natin. Kaya ang ating mapagmahal na Diyos ay minsan tinataklihan ang mga kaibigan po natin. Sinasabi ng Diyos na tayo ay manalangin for our daily bread and for God's kingdom to come. Yet, maraming nagugutom, at sa kabila nito, kabila yung mga limaan sa ibang bansa, ang another explanation po na may ibibigay ko po sa inyo, often sa mga problema ito, na hindi pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin na sinasabi natin. Ang tiyak po, everything happens for a reason. Naalala ko sa Ecclesiastes, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng masaya, may panahon ng mapagpahinga, may panahon ng pagkakaroon. So yun po yung tiyak. Everything is a reason. Marahil tayo, ito nag-work, hindi pa panahon. Gawin yung sasabi ng mga tatanda, panahon na yan. O, diba? May kanta, panahon ang pagkakataon. Diba? Ibabalik ba ang hapon? So, there is a time for everything. Kaya, minsan, hindi pa yun siguro yung time. Kaya hindi pa yun panalangin. Nag-overtake na po tayo. Kaya pinapanalangin na natin. Masyado na po tayo nagmamadali sa panalangin natin. Kaya lagi po tayo natutisod. Lagi po tayo nadadapa. Pag nadapa na po tayo, nanghihina na tayo. At minsan, sasabihin natin, hindi tumutugon ng Diyos sa ating panalangin. Ang Diyos ay may purpose sa lahat ng mga nangyayari. Kahit ito man sa tingin natin ay hindi maganda. Hindi siya maganda ngayon. Pero later on, makikita po natin ang mga pangyayaring ito ay
mataturn into goodness. So ito po ay bahagi pa rin ng plano ng Diyos para tayo ay mas o higit na mapabuti. So yan po ang ating tandaan. Pag lumarating po tayo sa ganyan punto, ating pong tignan na may purpose talaga ng Panginoon. This is a troubling explanation to say the least. Na talagang papatanong po tayo. Lahat ba ng mga masasamang pangyayari sa buhay natin, sa ating iglesia, sa ating komunidad, ay kalooban din ng Diyos? Di ba po? Ito, kalooban pa ito ng Diyos. Hindi natin nakikita na mga trahedya ito ay nararanasan natin dahil sa kasalanan at pagre-rebelde natin. Nakita niyo po yun? Bakit po tayo baha-baha ngayon? Kasalanan din po natin yun eh. Nilooban ng Diyos na magkaroon tayo ng ganitong kalagayan. Binigyan tayo ng Diyos ng balanse. Alalahanin niyo, di ba? Napakaganda. Nung nag-create ang Panginoon, ang nakita niya na napakaganda. So, napahinga na siya na ikatulong araw. So, dahil sa ating mga kasalanan, ito po ay naging bunga ng pagkakasala natin. Hindi lang yung sariling kasalanan na ginagawa natin. Tapos sabihin natin, domino effect na po yan. Dito na lang po sa Pilipinas, mayaman tayo agriculturally, industrially, pero abusado po tayo. Kaya yan ang nangyari sa atin. Yung dagat, tinapunan, ginawang mga mall, kaya si tubig kung saan ang pumunta. Tapos sasabihin natin, ano ba ng Diyos? Alam ganito na lang ang buhay namin. Dahil sabi mo, pastor, lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. At kahit pangit ito, titingnan natin na mabuti. Pero, kaya nagkaganon dahil sa mga kasalanan ginawa natin. At dahil sa yung karamihan ng agricultural land natin, yung industrial na, nagkakaroon na tayo ng shortage of supply ng food para sa atin. Tapos, meron na apektuhan. Kaya marami nagugutom. Bakit marami mo ng bahay? Di ba? Kasi parte tayo, no? Kaya yung ating kasalanan lahat. Kumbaga lahat tayo merong tawag nito, kontribusyon. Tapos sasabihin natin na tatanungin natin sa sarili natin, ano ba talaga ito ng Diyos? Sobrang tinatalagan. Siyempre naniniwala tayo na kaya ng Diyos na palabasin ang mabuti out of evil. Di ba? Alam natin yan, kaya ng Panginoon. Kaya ano naman ang masasabi natin sa panalangin na hindi natutunod? Alam natin na ang Diyos ay kapangyarihan. Ngunit may iba pang kapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo. Wala tayo sa langit. Wala pa tayo sa pangakapulugan ng Panginoon. Nandito pa tayo sa mundo. Ang kapangyarihan ng kasamaan na siya nagmamanifest in human. Bagamat napagtagumpay na ng Diyos ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sa Kalbaryo, at sa pagkabuhay na namuli. Magpapatuloy ang ating battle. Dahil nandito pa tayo sa buhay na ito. Dahil dito, mas makapangyayari ang kanyang kalooban, ngunit minsan, ito ay nahaharangan. May hindrance. Ayan. At tayo na po ang may gawa nito. Part po tayo yan kung bakit hindi natutuwa ng ating mga panalangin. So, why bother to pray? Kailan pa tayo mag-pray? Kung may humahadlang naman sa kanyang kalooban. Again, we affirm what the scripture tells us, particular sa mga sinabi ni Jesus sa mga talata, na tayo ay inaanyayahan na magkaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos. Kung saan nais ng Diyos na bigyan tayo ng buhay at patuloy na gagawa na kasama natin at patuloy na gagawa para sa ating redemption kasama ang buong sanlilikha. Huwag tayong mahiya sa ating mga panalangin. To help bringing our needs and hope to our Heavenly Father. Diba po yung sabi ko, hindi po kinakasala tayo, ano natin naman sa Panginoon. Dahil nahihiya tayo. Pero ang sabi sa dito, patunay po sa mga talata ito, na huwag tayong mahiya na lumapit sa Kanya. Dahil ito ang sinabi ni Jesus na gawin natin, pagtiwala tayo sa loving purpose ng Diyos sa atin.
mapagmahal na purpose ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lahat ng nangyayari ay kalooban ng Diyos, but we can affirm. Sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma 8:28, at iniwan ko po sa inyo, at dito po ako magtatapos sa talata. In all things, God works for good, for those who love God, who are called according to His purpose. Amen.